Samantala, dalawa pang petisyon kontra sa anti-cybercrime law ang inihain sa Korte Suprema sa unang araw ng pagpapatupad ng batas. Pinawi naman ng ilang senador ang pangamba ng ilan ukol sa probisyon ng online libel. Saksi si Jam Sisante. Ang mga abogado ng Ateneo Human Rights Center at ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP kasama iba pang grupo ng media ang naghain ng ika-8 at ika-9 na petisyon laban sa ipinapatupad na ngayong Cybercrime Prevention Act of 2012. Layo ng Republic Act 10175 na supili ng cyberpornography, identity theft at iba pang krimen na isinasagawa online. Ayon sa mga petitioner, unconstitutional daw o labag sa saligang batas ang ilang probisyon ng batas, lalo na ang nakapaloob na online libel, ang may isinamang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code at ang mas mataas na kaparusahan sa paglabag ng mga ito sa pamamagitan ng computer at internet. Dapat daw pigilan ang pagpapatupad ng batas at tuluyan ng ibasura dahil hadlang ito sa mga karapatan at kalayaang tinatamasa na ng malayang Pilipino. Labag daw kasi ang batas sa freedom of speech at expression, freedom of the press at karapatan ng bawat Pilipino na ipahayag ang mga reklamo nila laban sa gobyerno. Sobrang malaking irony na itong ganitong bagay nangyayari ngayon sa ilalim ni Presidente Aquino. And to think this is the son of Cory and Ninoy Aquino, icons of democracy. Nais din ng mga petitioner na ibasura ang Section 19 ng Anti-Cybercrime Law na nagbibigay kapangyarihan sa DOJ na magsara ng mga website kung may patunay na may paglabag sa naturang batas. Maaaring maganda na turuan ka to be more responsible, but at the same time, the way to make you more responsible is through criminal liability. Lilinawin naman daw ni Justice Secretary Laila De Lima sa ilalabas na Implementing Rules and Regulations ng RA 10175 ang hangganan ng kalapatan ng DOJ. Pero ngayon pa lang may sentensya na si De Lima. Kung hindi yung talagang out and out arbitrary na makakita ka lang ng isang questionable computer data, ay kaagad-agad namin ipapasara, kaagad-agad ibablock. Hindi naman gano'n dun sa pagbasa ko ng batas. Wala pa akong makita doon na pwede nating sabihin na unconstitutional. Yan din ang giniit ng palasyo. Layon daw ng batas na protektahan ng lahat mula sa mga mapang-abusong asal gamit ng internet. People are spreading the fear of this law, but people should also remember the power of the Constitution, the rights that it guarantees. That should be our safe harbor. That should be our refuge. Instead of imparting fear, we should be always be telling the people our Constitution is there to protect our rights. Sabi ni De Lima, hindi raw dapat mabahala ang publiko. Ang prioridad daw kasi nila sa ngayon, tugisin ang organized cybercrime tulad ng cybersex at hindi ang individual na netizens. Pinabulaanan naman ni Senador Edgardo Angara ang pangamba na ilan na kahit mag-like ka lang o mag-share ng isang post sa Facebook o Twitter ay maaari ka ng papanagutin. Alinsunod sa Section 5 ng batas na nagpaparusa sa mga tumutulong sa pagsagawa ng mga pinagbabawal na batas kasama ang libel. There is really nothing to fear except fear itself. And this fear is self-created. Sabi pa ni Senador Tito Soto, kailangan daw may paraan para papanagutin ng mga naninirang pulis sa internet, tulad ng pagpapanagot sa media kung may binabalita ang mga ito na malisyoso. Mga kababayan natin iba, binababoy, binabastos, ginagamit YouTube, ginagamit Facebook, ginagamit Twitter. Walang kalaban-laban. Who will they run to? Pero ang ayaw ni Senador Tefisto Gengona na bumoto laban sa anti-cybercrime law. Bakit itinaas ang parusa sa online libel na hindi bababa sa 6 na taong pagkakakulong kumpara sa mga parusa para sa libel na nakapaloob sa Revised Penal Code na 6 na buwan hanggang 6 na taon lamang? Bakit yung mga gumagamit ng internet mas malubha yung penalty? Hindi tama yon, hindi constitutional yon. Violation of the Equal Protection Clause. Pangalawa, pwede kang ma-prosecute under the Penal Code at saka pwede kang ma-prosecute under the cybercrime law. Hindi pwede yun. Paliwanag dito ni Congressman Sonny Angara na isa sa mga may akdang panukala sa Kamara. So, I think kaya pinasok yung 1 degree, it's not just for libel Yung 1 degree higher is for all crimes under the revised penal code. And the reason why it's higher is kasi mas madaling gawin, mas malaki ang threat to society if we use technology. Gayunpaman, maghahain na rin daw si Senador Angara ng panukala para amyendahan ng batas para pareho ang parusa sa libel, online man o sa pamamagitan ng ibang paraan. Sa ilalim ng batas, kailangan naman ng warrant mula sa korte para makakuha ng impormasyon ng otoridad tungkol sa isang subscriber o internet user. Pero puna ng mga kritiko, nakakabahala daw na pwedeng utusan ng gobyerno ang pribadong service provider na magbigay ng impormasyon. Binibigyan yung pulis ng authority to order certain things done.
give information, provide assistance. And the police will be ordering private people, service providers, people with access to data. Because nga of the unique nature of this communication channel, it's almost next to impossible to trace who sends what to whom. Yeah? But there is a way of recording the source and origin without having to identify the sender. Isa pang kinababahala ng mga kritiko ang nakasaad sa batas na pwedeng harangin ng DOJ ang computer data tulad ng mga nasa website kung mukhang labag ito sa batas kahit walang utos mula sa korte. Walang standards, okay? Nakalagay doon, prima facie. Prima facie napakababa, no? Prima facie means on the face. Pag sinabi mo lang, sa tingin ko ay ganyan yung nangyayari. Ganun na yun, tapos na yun. Aminado si Senador Angara na kailangan baguhin ang bahaging ito ng batas. Kaya naman kasama daw ito sa ihahain niyang amendatory bill sa Lunes. What I will propose is that if the DOJ can only do that upon a court order. In the same case that you can only arrest or seize or do like a warrant. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi.